Sa video na ito ay pag-uusapan po natin sa XRP at ang posibilidad na muli niyang maabot ang kanyang all-time high or ATH. Kamakailan ay muli po kasing uminit ang usapan tungkol kay XRP matapos lumabas ang isang forecast na posibleng doblehin ang kanyang presyo bago po matapos ang taon na ito at umabot pa. Maaari pong umabot pa raw ito sa presyong $8 ngayong sunod na taong 2026. Kasabay nito ay ang balita na may 900 million na XRP ang naipon ng mga malalaking holders nitong mga nakaraang linggo. Pero teka muna, hindi lang puro hype ito. May mga legal at global factors tayong kailangang bantayan. Kaya sa video na ito ay didiinan natin kung ano po ang tunay na kalagayan ni XRP ngayon. Tama ba na umasa tayong aabot siya sa panibagong all-time high? Ano ang mga balakid sa kanyang pagtaas? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP? Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang dahilan kung bakit lumalakas ang presyo ni XRP. Unang-una, ayon po sa Standard Chartered, isa sa mga kilalang bangko sa buong mundo, may malaking tsansa raw na doblehin ni XRP ang kanyang presyo bago matapos ang taong ito. Ayon po kay Ginoong Jeffrey Kendrick, isang digital asset researcher ng bangko, nakikita niya na si XRP ay aabot ng $8 sa taong 2026. Ngayon, para sa mga hindi pa ganun kapamilyar, si XRP po ay isang cryptocurrency na ginawa ng Ripple Labs. Layunin po ni XRP na gawing mas mabilis at mas mura ang international money transfers. Kaya ginagamit siya ng ilang financial institutions sa buong mundo bilang alternative sa SWIFT system. Ang forecast na ito ay hindi po basta haka-haka lang. Isa sa mga matitibay na dahilan ng optimism ngayon ay ang malawakang accumulation na nangyayari. Sa madaling salita ay bumibili ng malakihan ang mga tinatawag na whales o malalaking holders. Umabot na raw po sa halos 900 million XRP ang naipon nila nitong mga nakaraang linggo lamang. Ibig sabihin nito ay may kumpiyansa po ang malalaking tao sa market na tataas pa ang presyo ni XRP. Ngayon ay posible ba talagang maabot na XRP ang presyong $8? Kung titignan po natin ang kasaysayan or historical performance ni XRP, ang kanyang all-time high ay nasa mga presyong $3.84 noong taong 2018. So, kung totoo ang prediction na aabot siya sa $8, ibig sabihin ay doble pa sa kanyang dating all-time high. Pero, hindi po ito basta-basta mangyayari. Maraming kailangang mangyaring positibo para maabot niya ito. Una, dapat maayos na ang kaso ng Ripple laban sa SEC. Ang legal battle na ito ay nagsimula pa noong taong 2020 at isa ito sa pinakamalaking balakid sa paglago ng presyo ni XRP. Kapag nanalo si Ripple laban sa SEC, magiging malinaw na po na hindi itinuturing na security sa XRP sa US. At kapag nangyari yan, maaaring pumasok po muli ang malalaking investors at institutions na umiiwas pa rin ngayon dahil sa legal risk. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay ano naman po ang mga panganib na kailangan po nating bantayan. Habang bullish po ang momentum ngayon, may mga external risk pa rin na hindi natin pwedeng baliwalain. Una, ang mga ongoing trade tensions sa pagitan po ng iba't ibang bansa gaya po ng US at China.
at maging ang India-Pakistan conflict ay pwede pong magdulot ng instability sa global financial markets. Kapag may ganitong tensyon, may nagiging risk off ang mga investors. Ibig sabihin ay mas pinipili po nilang huwag mag-invest sa riskier assets tulad ng crypto. Pangalawa ay hindi pa tapos ang issue sa regulations. Kahit na umaasa tayo na magiging favorable ang decision sa kaso ni Ripple, wala pa rin pong kasiguraduhan. Habang hindi pa malinaw ang mga rules para sa crypto, maraming investors ang nag-aalangan pa rin. Kaya nga ang mga eksperto ay paulit-ulit na nagpapaalala kung saan ay kailangan po nating maging maingat at bantayan ang mga developments sa legal proceedings ng SEC at saka iba pang mga macro factors. Ngayon ay sunod naman na tanong natin dito ay bakit bullish pa rin ang pananaw ng ilang mga eksperto. Sa kabila ng mga risk na ito ay marami pa rin ang optimistic sa fundamentals ni XRP. Unlike sa ibang mga cryptocurrencies na hype lamang ang pinagmulan ng kanilang price movement, sa XRP po ay may real world use case. Ginagamit siya sa cross-border transactions at may partnerships. Meron na po siyang partnerships sa ilang bangko at saka financial networks. Dagdag pa rito, kung makakuha ng panalo si Ripple sa korte, malamang ay babalik sa XRP sa mga crypto exchanges. Ayan, sa US tulad po ng Coinbase. At kapag nangyari po yan ay babaha muli ang liquidity at saka demand. Sa madaling salita ay magbubukas ito ng pintuan para sa mas malaking rally. Hindi rin malabo na pumasok sa XRP sa mga bagong institutional investment funds kung makuha po niya ang regulatory clarity. At kapag pumasok po ang institutions, malamang na tumaas lalo ang presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang pagtaas po ng presyo ng XRP ay maaring magbunga ng malaking kita, lalo na kung matagal na po nating hino-hold sa XRP o kung makakabili pa tayo habang mura pa siya. Pero kailangan din nating maging responsable. Hindi porket may forecast na tataas sa XRP ay dapat agad tayong mag-all in. Dapat po nating pag-aralan muna ang galaw ng market, intindihin ang mga balita at mag-diversify ng ating portfolio. Kung sakaling mangyari po ang $8 na price prediction, maraming Pinoy investors ang maaari pong kumita ng malaki. Pero kung hindi man ito mangyari dahil sa global conflicts o regulatory problems, delikado rin kung masyadong malaking pera ang inilagay natin dito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay isa po sa mga pinaka-promising na crypto pagdating po sa real world utility. Hindi lamang po siya pang trade o pang hold, may actual po siyang gamit sa financial system. Pero kahit gaano pa kaganda ang fundamentals, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain ang mga external risk. Ang legal battle po nila sa SEC ay isang game changer. Kapag panalo, bullish. Pero kung matalo, posibleng mabigat ang epekto sa presyo. Sa kabuuan, ang pinaka-importante po ay mag-research tayo ng maigi, alamin ang risk tolerance natin at huwag po tayong magpadala sa hype. Ang crypto investing ay hindi po sprint, kundi isang marathon. Kaya mahalaga po ang tamang timing, disiplina at saka kaalaman. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.